Are you posting videos pero wala pa rin kita? Don't worry, baka hindi sa effort ang problema kundi sa type ng content na ginagawa mo. Hi everyone! I'm Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay, and welcome to Graceful Homeschooling. And today, I'll share with you 5 content ideas that actually earn income. So these are tested and proven and pwede mo nang simulan kahit nasa bahay ka lang. Let's now proceed to content idea number 1. At ito yung mga product tutorial videos. Alam niyo ba that people love learning how to actually use a product? So hindi lang nila gustong makita ang itsura nito, pero gusto din nilang makita kung paano ito makakatulong sa buhay nila. So kapag gumawa ka ng step-by-step tutorial, hindi ka lang basta nagbebenta, but you're adding real value. So I'll show you an example of a video tutorial that I made. So let's watch this video. Hi everyone! So magre-review lang tayo ng another tool. So ito naman ay long arm stapler. So ginagamit ito kapag gumagawa ka ng mga notebooks or mga stapled journals. So ang brand nito, by the way, ay Deli. And marami na ako nasubukan ng mga long arm stapler, pero ito lang yung nagustuhan ko talaga na long arm stapler. So titingnan natin ngayon with this project. Ito ay 15 sheets of paper. Wow, ang smooth! So, smooth lang siya. Ngayon naman, ay try naman natin na mag-add ng another 15. So, this one, ay combined ito ay 30 sheets na to. So, let's see kung kaya niya pang mag-staple ng 30 sheets. And, ayan, so nakayanan naman niya, kaya lang hindi siya masyadong nakuha din, no? Pero I think kaya nito yung 20 sheets of paper. So, pero this one is another favorite of mine kasi kung halimbawa wala ka pang nabibili ng mga heavy duty na stapler, pwedeng-pwede ka nang mag-start with this long arm stapler. So, ang ganda ng tutorials kasi once they see you demonstrate it, mas naiisip nila, ay, kaya ko rin pala yun. Or kaya naman, gusto ko rin subukan. That's where trust is built. And when people trust you, mas willing silang bumili sa iyo. Pero minsan, hindi lang nila gusto makita kung paano gamitin ang product. Gusto rin nila makita yung unang bukas, yung excitement, at yung totoong itsura pagdating sa packaging. Kaya naman, content idea number 2 is unboxing videos. Alam mo ba na yung mga mommies and buyers love to see the real look and feel ng isang product bago pa man sila mag-click ng add to cart. So the packaging, the texture, the colors, yung mga detalyeng hindi makikita sa product photo. The excitement habang binubuksan mo yung package, nararamdaman din yan ng mga viewers. Parang kasama silang nagbubukas ng gift. And that moment of excitement, yun mismo ang nag-engage ng audience mo. Unboxing is also powerful kasi it shows authenticity. So hindi edited, hindi staged, just you and the real product. And every unboxing video is an opportunity to naturally drop your product link. So here's a sample video that I made. Let's watch this. Now, minsan, hindi lang isang item ang gusto ng viewers makita. Curious din sila kung ano pa yung iba pang mga bagay na binili mo, lalo na kung related ito sa isang theme like school supplies, home office, or mom hacks. Kaya dito papasok ang pangatlong idea, which is ito yung mga haul videos. So ito yung type of video na super favorite ng mga buyers kasi para silang sumasama sa shopping experience mo. So I have an example dito at panoorin natin itong video na. Hi everyone! So today I'll be sharing with you toys that inspire learning. So nandito naman tayo sa category na madidevelop yung kanilang sensory and fine motor skills. So importante na nadidevelop sa kanila yung mga fine motor skills nila. So yung mga toys na to ay yung mga something na merong ginagalaw yung kanilang mga kamay para ma-develop din yung kanilang eye and hand coordination. So we'll start with this one. Ito ay isang favorite ko. Ito ay button nail activity. So meron ka ditong tray. Tapos, meron kang mga papel na ilalagay na mga patterns dyan. So, ang gagawin lang ng mga bata ay susundin nila yung color patterns na nandito sa ating activity. Nadidevelop yung kanilang fine motor skills dito dahil kailangan nilang i-shoot yung mga button nails dito sa mga holes na nandito sa ating pattern. At
tray. Another gift idea ay ito naman, ang tawag dito ay Busy Ball. So, ito ay para sa mga infants, like for example, yung mga baby or 1-year-old. Papakita ko sa inyo yung itsura nito. So, this one ay, ayan. So, meron siyang sabitan dito na pwedeng isabit sa kanilang stroller, sa kanilang crib, or kaya naman ay sa diaper bag. And then, merong iba't ibang klaseng activities kada side nung square natin. So, ayan. So, like for example, yan. Tapos, ito ay meron din silang iikot dito at itataas and then pipindutin. So, maridevelop yung kanilang sensory skills and at the same time, yung kanilang fine motor skills with this toy. Another activity na favorite ko din, nung nakita ko to, sabi ko, gustong-gusto ko tong bilhin dahil, ayan, ito siya. So, this one ay train classification maze naman. So, meron ditong mga maliliit na balls. Don't worry, safe naman kasi naka-close ito. So, meron ka dyang mga balls and then meron kang pen na merong magnet. Ang gagawin lang ng bata ay ilalagay niya doon sa mga train kung saan yung color classification niya. So, kung yung mga anak nyo or yung mga inaanak nyo ay mga preschoolers na natututo pa lang ng mga colors. So, yan. Perfect itong activity na to para sa kanila. Another one is this one, ay tawag dito ay face game dahil ito ay meron siyang iba't ibang klaseng mga faces kagaya nito. Ito ay mga patterns na kailangan sundin ng mga bata. And then, merong mga blocks na kagaya nito. Yan, na nandyan. So, pwede itong gawin ng 4 players. Ang gagawin lang nila ay hahanapin yung mga patterns nito. So, hanapin lang natin mabilis. Ayan, for example ito, tapos ito naman yung kanyang gagayahin. So, matututo yung mga bata ng eye and hand coordination dito plus yung kanilang memory also. Tapos, ang fun dito, kapag nabuo na nila ng mabilis, pwede nilang i-ring itong bell na to. So, yan yung mga toys that inspire learning. So, I hope nakatulong itong video na to sa inyo. Alam niyo kung ano ang maganda sa mga haul videos ay pinapakita mong maraming items na in one sitting. That means viewers discover new finds. May idea sila kung alin ang sulit at mas lalo silang na-excite na mag-add to cart. At syempre, mas maraming products in one video, mas maraming product links na pwede mong i-share. So minsan naman, hindi lang nila gusto makita kung ano ang binili mo. Gusto rin nilang malaman alin ba dito ang mas okay, ano ba ang sulit, ano ba ang dapat iwasan. Kaya dito papasok ang susunod na content idea, which is comparison and review videos. So here's a sample video of that. Let's watch it. Hi everyone! Maraming nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang differences ng dalawang 6-hole punchers na to. So, nag-post ako ng separate videos nung dalawang ito kung paano ko siya ginamit. And iyan yung itsura nung isa. And then, ito naman yung itsura ng isa. So, let's compare itong dalawang 6-hole punchers natin. So, this one muna tayo. Ito ay 6-hole puncher din siya. Tapos, magaan lang siya. And then, meron siyang guide dito sa isang side. And then, on the other side ay meron siyang kabitan ng keychain. So, pwede itong bitbitin kahit saan. But this one ay medyo magaan siya. So, ibig sabihin, pag nagpa-punch ka talaga ng mass production, lalo na kung halimbawa mga 80 leaves na mga notebook kagaya nito ay medyo matatagalan ka talaga because hindi siya ganun ka sturdy. Tapos pag nilagay mo siya dyan sa table tapos nag-punch ka, medyo yun nga, hindi siya stable pag nagpa-punch. But still, functional pa rin siya. So ibig sabihin, kung kayo ay nagsisimula sa home-based printing business, so pwede kayong mag-start with this 6-hole puncher. So by the way, parehas lang na Quatrio yung brand ng ating 6-hole puncher. So now, let's proceed with this 6-hole puncher. So ito naman ay meron siyang guide sa magkabilang dulo. So ibig sabihin, pag A5 size yung project ninyo, mas madali siyang butasan kasi meron ka na ding guide sa kabila. So hindi mo na kailangan pang tansyahin, unlike this one na wala siyang guide sa kabilang side niya. Yan. Tapos, ito ay pag pinatong mo siya, sturdy siya kasi medyo mabigat ito kesa dito sa ganitong puncher. So, halimbawa ay nag-start kayo ng inyong home-based printing business tapos mas gusto nyo medyo mabilis yung inyong production, I recommend this one, this 6-hole puncher. But, overall, parehas lang naman sila ng function. Nagpa-punch lang din sila parehas ng 6-hole and makakagawa ka pa rin ng notebook kagaya nito with this 6-hole punchers. So, I hope nakatulong ito dun sa mga nagtatanong no, ng differences ng dalawang ito. So, yan. Thanks everybody. Bye!
So kapag gumagawa ka ng ganitong videos, you position yourself as a trusted guide. You're not just selling, but you're helping them make smart decisions. And when people feel guided, mas malaki ang chance na bibili sila through your link kasi you already earned their trust. Pero syempre, hindi lahat ng tao gusto ng full-on product breakdown. Marami ding viewers ang mas gusto nilang makita kung paano talaga nagpi-fit ang isang product sa real life. Gusto nila makita yung natural, everyday use kasi doon nila mas naiisip, ay bagay din sa akin yan. Kaya dito papasok ang last content idea natin, which is lifestyle integration videos. So ito yung content na hindi lang nakatutok sa produkto mo, kundi ipinapakita mo kung paano siya nagiging parte ng araw-araw mong buhay. So for example, day in the life of a homeschooling mompreneur kung saan natural mong ginagamit ang planner to schedule lessons and manage your business. Or maybe weekend reset routine kung saan pinapakita mo paano mo ginagamit yung meal planner at cleaning checklist or yung Exceeding Joy Planner Journal natin. Ang kagandahan ng ganitong videos, hindi siya pushy. Instead of hard selling, you're showing your viewers how the product makes your life easier, more organized, and even more joyful. So mas authentic, mas relatable, at mas mataas ang chance na iisipin nila kung nakatulong ito kay Grace, makakatulong din ito sa akin. That's the power of lifestyle integration. So let's watch this video. For homeschool year 2025. Okay, so you can open now. You can open it. This year, we want to still do our best. It's always going to be about your efforts. Always going to be about your hard work. You know, the Bible says, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which He prepared beforehand. Ibig sabihin, the Lord has created us like a masterpiece. Okay, there. Where's sticks? Red bar on top. You ready? Yes. What? Oh my god. Oh, cool! Oh my gosh, that's so good. Oh my god. Wow, that's so cool, Sayon! So now, whether it's tutorials, unboxings, hauls, comparisons, or lifestyle videos, the key is this. You don't just show a product, you show its value, and when you do that consistently, viewers don't just watch, they buy. Kaya huwag ka matakot na magsimula. So kahit maliit pa ang audience mo, as long as you create content that helps, inspires, and adds value, makikita ng viewers yan. Remember, it's not just about having millions of followers, it's about serving the right people with the right content. So now, meron akong invitation sa inyo. So kung gusto nyong mas malalim na training on how to create, launch, and sell your own paper products and digital resources, join me inside Papers to Profits, my signature course that has already helped many or thousands of stay-at-home and homeschooling moms turn their ideas into income. Kung gusto mo pang matuto ng more strategies on how to create content that actually earns, don't forget to hit like and then share this video and subscribe for more tips about paano ba tayo kikita habang nasa bahay. Comment down below, convert, if you're ready to create content that not only gets views but also income. And if you want to know more how real hooks can make money for you, click the next video and I'll see you in the next one. Bye everyone!